Okay, tayo po ay nasa panghuling part ng ating mag-aaral tungkol sa mga talinghaga ng ating Panginoong Hesus. At wala po tayong dapat gawin, hindi po nawain ang mga bagay na nakasulat upang tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya batay sa salita ng Diyos. Ito po ang ating pag-uusapan sa umagang ito, ang talinghaga ng ating kaharian, o the divided kingdom. Ang kasaysayan nito ay nasa chapter 12 ng Matthew, na makikita po natin doon pag binasa natin ang buong chapter 12, ang pinag-uusapan doon yung araw ng Sabat, na nalilito ang mga Hudyo sa pagdating ng ating Panginoong Hesus kung alin ang susundin. Ano po? Batay sa kautusan ni Moses sa Ten Commandments, alalahanin ang araw ng Sabat sa chapter 20 verse 4. Kaya mapapansin po natin na nagkakaroon ng pagkakabahabahagi doon sa aral na nalalaman ng mga Hudyo dahil doon sa kanilang pagpupumilit na maitayo yung sarili nilang kagustuhan. Dahil batay sa ating Panginoong Hesus na ang mga Pariseo, Saduceo ay nanatili na sa aral ni Moses at hindi na pinakikinggan ang salita ng kaharian na dumating sa kanila. Yun nga yung salita ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Ano ba ang ibig sabihin po nito? Jesus is using the parable of a divided kingdom and a divided house to show that if He is using Satan's power to cast out demons, Satan's kingdom won't survive. Pinakikilala kasi dito sa talata po na babasahin natin na nagkaroon ng bintang ang mga Pariseo dahil doon sa pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa taong mayroong matagal ng karamdaman. So sa chapter 12 verse 1, kung atin pong makikita na laging nakasubaybay sa pangangaral ng Panginoong Hesus ang mga Saduceo at mga Pariseo. Hindi sila nakaabang dun sa katotohanan. Nakaabang sila sa pagkakamali. Kung ano yung sasabihin, kung ano yung tatama dun sa paniniwala nila batay sa kautusan ni Moses, dun sila aatake. Kaya nauwi ang lahat ng ito sa pagpatay. Kasi ayaw nila ng katotohanan. Lumalabas ay kontrabida itong Panginoong Hesus na dumating at sinisira niya ang kautusan. Batay dito sa Matthew 5:17 ay ganito po ang nakalagay. Lahat ko lang nakalala. Ano po? Kasi tayo ay nagtuturo, may mga pumapasok sa ating kaisipan ng mga talata. Ang sabi dito sa 5:17 ng Mateo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Hindi niya sisirain yung kautusan ni Moses o ang mga propeta, yung mga nakasulat sa minor prophets and major prophets. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Yon. Ang pakahulugan ng mga listeners niya ay nilalabanan ng ating Panginoong Hesus yung kautusan na itinatag nitong sila Moses. Hindi po ganun eh. Nakahaluan ng kontrobersyal yung pangangaral ni Hesus at lagi na lamang parang may kinalaman dun sa pag-atake ng ating Panginoong Hesus sa paniniwala nila. Kaya mahahati ang kaharian kapag ganito ang nangyayari. Ano po? Dito sa Matthew chapter 12 verse 1, makikita po natin bago tayo pumasok, nakalagay ang ganito. Mateo 12:1, nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat. Yan. Ang mga Hudyo pag sinabing araw ng Sabat, ay kulang na lang, huwag kang huminga. Para kang manikid. Yan. Huwag kang gagalaw kasi bawal. Masyadong mga masyado silang mga parang perpekto na hindi inuusisa yung nakasulat. Nung araw daw ng Sabat na yun, naglalakad si Jesus. At nasabi, sa mga bukirin ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain yung kumuha. 2. Datapwat pagkakita nito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo,
ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Naku na agad, kita nyo. Naghahanap tong mga to ng mali. Kung ano yung mali, doon aatake. Ano po? At pag binasa mo ang patuloy, basta tatandaan nyo po, pag may nabasa kayo ditong mga salitang ganito, sa aklat ng Mateo, yan. Hypocrite. Yan ang keyword. Ano po? Pag nabasa nyo yan, walang ibang pinatutukulan yan, kundi yung mga Pariseo, Saduseo, at mga teachers of the law. Yan. Marami pa, mga eskriba. Kasi bakit tinawag na hipokrito? Naglilingkod sila sa Diyos Dapat tumatanggap din sila ng mga bagay na nakasulat tungkol doon sa pagdating ng Mesaya. Parang ang gusto nilang mangyari, ang masunod na masunod yung kautusan nitong si Moses. Kaya nagkakaalaban ng kautusan ni Moses versus sa kautusan ng Panginoong Yesus. At ito ay may usapin tungkol sa araw ng Sabat. Kaya mahaba ito. Ano po, ang kinuha lang natin dito kasi yung talinghaga. Pag binasa nyo yung buong chapter 12, nagbabakbakan sila dyan sa araw ng Sabat. Ang ating Panginoong Yesus po ay Panginoon ng Sabat. Ayon sa 12:8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ano po, napakahabang usapin ng paksang ito tungkol sa Sabat. Alam ko na, ituro na ito ni Brother Bot dito, ni Kuya Nani. Ano po? Kaya, hindi natin ito paksa. Ang paksa natin dito kasi nandito Yan tungkol dun sa The Divided Kingdom. Matthew 12:22. Makikita natin dito na may dinala ang mga tao kay Jesus na isang lalaking bulag. Araw to ng Sabat, tatandaan po natin. Ayan. Na isang bulag at pipi na sinasaniban ng masamang espiritu. Pinagaling siya ni Jesus, agad siya nakakita at nakapagsalita. Kinwestiyon yan nitong mga to. Teka. Bakit mo ginawa yan sa araw ng Sabat? Ayan. Basahin niya na po, haba No? Kasi kinukuha natin dyan yung mga parable lang. Nagkaroon ng questionan. Namangha ang lahat at sinabi, ito na nga kaya ang anak ni David. Kung mapapansin natin, parang mas alam pa ng iba yung pagdating ng Mesaya. Samantalang itong mga Pariseo, ang nakikita yung paggawa ng mali ng Panginoong Yesus sa araw daw ng Sabat. Ano po? Etong iba na nakakita, namangha. Sinabi, ito na nga kaya ang anak ni David kasi inaabangan nila yung pagdating ng Mesaya. 12:24. Pero nang marinig ito ng mga Pariseo tungkol dun sa pagpapagaling, hindi sila namangha nainis pa sila. Sinabi nila, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Pasinin po natin, all the crowds were amazed and were saying, this man cannot be the son of David, can he? But when the Pharisees heard this, they said, this man cast out demons only by Beelzebul, the ruler of the demons. Natatandaan niya sa Revelations, binanggit niya, hindi ko matandaan. Nabanggit niyang Beelzebul na yan o Beelzebub. Kalagay na gano'n. Yan yung, kumbaga, prinsipe ng mga demonyo. Ano po? Sabi ng mga tao, hindi siya nagpapagaling para sa Diyos. Si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Nakita nyo? Napagbintangan pa. Verse 25. Alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya mapapansin nyo po, pag laging may talinghaga, may audience lagi na ganyan. Hindi naman gagamit ng talinghaga ang ating Panginoong Yesus kung nakikita niyo sumasampalataya lahat Pag nabasa niya, yung mga tao na, nandito na naman itong mga Pariseo, Saduseo, Eskriba na ito, gagamitan niya ng talinghaga. Yan.